may mabibigat na komentaryo, may mga mabibigat na sinabi ito si Pinky Lacson, ha? O, syempre, bibigyan natin ng komentaryo. Siya ang hot item for today. So, pag-uusapan po natin. Matapos ang halos 2 buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects sa susunod na linggo. Isa sa gustong mabigyang linaw ni Committee Chairman Ping Lacson ang nasagap niyang pagbili umano ni dating Speaker Martin Romualdez ng property sa Makati. Nako yan. Unang-una pala, first salvo. Ha? Nako, iba na amoy ko rito. Ha? May laglagan na. Napapansin nyo, di ba? Tagal lang binanggit to si Tambi. Kaya ito, ikaw, Pinky Lacson, huwag kang magyayabang. 2 buwan nga kayong nabakante, hindi nyo pinurso. Ang tagal na pong sinasabi itong si Tambi. Sinabi na nila Saldico, sinabi pa nila Gutesa yan. Oh, pero ngayon lang kayo papasok. Pero parang nahimasmasan na si Pinky, ha? Nagkakagulo na po ang Malacanang. Nilalaglag si Tambaluslos. Ginawa raw ito ni Romualdez sa pamamagitan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya na nauugnay sa anomalya. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Diskayas. Yo! Anong masasabi mo dyan? Tanga! Hey, bakit naman tanga? Sinong tanga? Tinawag ng bakla, tinawag mo pang tanga. Hindi po si Pinky Lacson yung tinasabi kong tanga. Si Tambi. Ang tagal na po natin sinasabi. Oh, bago pa mag-October of last year. Sabi, kasi nadidinig na natin ito. Alam nyo, kumbaga sa mga drug lords, nagkakalaglagan talaga yan. Pag umamoy ang baho, hindi po pwede walang malalaglag. Hindi po pwede walang magtatraidor. Sinasabi na natin, unahan mo na Tambi, magsalita ka na Tambi. Eh ngayon, ikaw nilalaglag, oh. Di nyo ba napapansin? Iba na tono ni Pinky. Iba na tono nitong mama na ito. Tingnan nyo ang mata. O, iba na, di ba? Di ba? Dati panay iwas kay Tambi. Ngayon, siya na. Oh, naamoy nyo ba yung naamoy ko? Naamoy nyo? Ano? Sige, lagay nyo sa comment section. Anong naamoy ko? Amoy bakla. Bakit naman napunta? Coach, galit ka sa bakla? Hindi. Oh, kasi kasamahan namin si si Sir Jack, di ba? May bading yun eh. Kaya tatanungin ko, ano man tingin mo talaga dito? Bading ba to? Hindi. Pero wala po kaming problema sa bakla o sa bading. Kasi hindi naman lahat ng bakla bading. Yung iba guding. O, asar kami dun sa bading. Ano ba yung bading? Bad na bakla. Yung tipong nililigaw-ligaw yung yung investigasyon, yan, bading yon. Hindi gooding yon. Tuloy po tayo. Iimbitahan daw ng komite ang may-ari ng property. I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir. Yung may-ari. Alam mo, ngayon mo lang naisip yan. Ang tagal na po sinasabi ang patungkol kay Diskaya at yung connection ni Diskaya at saka di ba kayo nagtataka bakit ngayon lang? Di ba? That is almost public knowledge. Alam na ng taong bayan, Blue Ribbon Chairman, ngayon mo lang malalaman. Ngayon mo lang naiisip na tanungin yung may-ari. Ako, napapaisip ako talaga eh. Bakit? Anong nangyayari ngayon? Bakit dati panay ang iwas kay Tambi, ngayon dumadating na doon?
Alam nyo? Meron po isang matinding dahilan dyan para sa akin. Ang pinakadahilan, ang pinakarason, bakit ganito na ang tono ng ng senador. Sorry, Pinky. Naniniwala ako hindi ka bakla. Bakit bago nagtono ang senador na ito? Kasi natunugan nila yung natunugan ko. Yung nagbulong sa aking bubuit. Yung reliable source na nagsabi sa akin, may tunay na attempt para ipa-impeach si Bongbong Marcos sa Kamara. So naramdaman siguro nitong mga ito, di umano, palintik ka. Ilalaglag ako. Alam naman natin sino ang hari ng Kamara. Sino ba ang hari ng buhaya? Sige, ilagay nyo nga sa comment section. Sige, tanong, sino ang hari ng buhaya? Alam to buong Pilipinas. Wala kang alam sa politika kung hindi mo alam to. Pero kahit grade 6, alam to. Diba? Yung pinsan niyang si Romualdez. Walang galaw ang Kamara nang walang go signal. So siguro naisip nila, ba't lintik to lalaglag ako. Okay? Galaw, Ping Lacson. Remember this. Si Ping Lacson at si Tito Soto wala sa survey. Wala yan. Biglang nanalo. Pare-parehas yan. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Biam Aquino, at saka si Kiko Matching, wala sa survey, biglang nanalo. I-remind ko rin ulit kayo. Ang ganda ng investigasyon ng ginagawa sa Blue Ribbon sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero before at saka ni Marcoleta as Blue Ribbon Chairman. Nung napupunta na kay Tambi, pinalitan nung dalawa, nagka-leche-leche na po ang investigasyon. Tapos nawala na. Ngayon babalik. Tapos parang hero si Lacson. Hero. Ay, magpaliwanag ka, Tambi. Naniniwala kayo? Nagkaroon na yan ng go signal sa ibabaw. Napag-usapan. Sige. Ito yung aking isip lang ha. Isip ko lang, hindi ko sinasabing ito ang nangyari. Pero ito ay posibilidad na nangyari. Alam naman natin na ang Pilipinas ay may tagal ng under sa oligarch. Sa mga mayayamang, super yaman, ultra luxury, ultra rich. Parang ganun. Ultra wealthy. Ultra business. Lahat ng ultra na may influence sa politika ang humahawak sa Pilipinas. Sinabi yan ni Libiste. Alam nyo, sabi niya, hindi po trapo ang nagpapahirap sa Pilipinas. Hindi korupsyon. Ang pangunahing nagpapahirap sa Pilipinas, mga oligarch. So, ibig sabihin, may say po ito sa direksyon. Posibleng isa ito sa dahilan sa pagbabago. Kailangan may malaglag dyan. So, siyempre, titignan mo muna, suportado ba tayo ng ganito? Suportado ba tayo ng ganitong tao? Suportado ba tayo ng sundalo? Suportado ba tayo ng ganyan? Bago mauwi sa ganyan. No? Lahat naman yan ay aking opinion lang. Pero yung nadidinig natin na impeachment, matindi po talaga yon. May-ari para talagang at least pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, walang alam o kinalaman sa mga transaksyon si Romualdez. Hindi umano nito nakausap ang mga Diskaya at nakilala lang sa mga ulat sa media. Wala aniyang basihan ng ulat na ginamit ang mga Diskaya bilang front sa pagbili ng mga ari-arian. Inulit din ng abogado ang nabanggit umano ni Curly Diskaya sa komite noong Setyembre
na ginagamit lang ang pangalan ng dating speaker nang hindi niya nalalaman. Hinihimok rin ni Lacson ang kapwa senador na si Amy Marcos na sumipot sa Lunes. Teka muna. Doon muna tayo sa kabila. Okay? Itinatanggi ng abogado ni Romualdez yung sinasabi ni Lacson. Siyempre, alam ka namang aminin niya yun. Di anong klase siyang abogado? No? Depende na po yan kung seryoso talaga. Okay? Dahil sa isang banda, sinabi natin kanina na posibleng nagkakalaglagan na, pero posible din pinapadama na naman tayo nitong gobyerno na ito. Itong gobyerno natin ito parang manliligaw. 'Di ba? Meron kayong mga manliligaw nyo. Naalala niyo nililigawan nyo dati? Nanliligaw sa inyo sa mga kababaihan. Lahat ipapangako, pati yung araw ipapangako, pati bituin, buwan, hindi naman kanya ipapangako. Pag napasagot ka na, pag naaangking ka na, wala nang lahat yun. Ganyan ang ginagawa ng gobyerno. Napapansin nyo ba? Paligaw-ligaw ang investigasyon. Magsasalita ng Merry Christmas. Maraming makukulong. Pero, wala namang nakulong. Si Diskaya lang. Wala namang big fish na nakulong. So, abang-abang muna natin, anong style nito si Pinky Lacson? Diba? Posibleng nagyayabang lang yan eh. Pero pagdating sa Lunes, pagdating sa hearing, harang naman sila ng harang. Huwag muna nating husgahan. Pero kung ito'y talaga, ako po very positive ako dito na maganda po talaga ang 2026 natin. Nakakaramdam talaga ako at may nadidinig ako, nagkakagulo na po sila sa loob. Kasi mahihirapan sila talaga for the impeachment of BP Sara. Bakit? Nag-negative si Bongbong Marcos sa survey. Si BP Sara umakyat pa, umangat. So ibig sabihin, ayaw na ng taong bayan kay Bongbong Marcos. So posible, maraming congressman ayaw nang madikit doon sa magpinsang Bongbong Marcos at Romualdez. So malabo, lumalabas ang impeachment ni BP Sara. At eto, posibleng mabaligtad. Posible lang po. Dahil nararamdaman na nila ang lakas ni BP Sara. At doon maglatag ng ebidensya laban sa kanyang pinsan, sa halip na maliitin nito ang kredibilidad ng Blue Ribbon. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya. Ayan. At walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Ayan. Yan, sinabi mo yan, ha? Hindi, kasi sisingilin kita. Dahil aalala nyo, pag nagsasalita nga sila Marcoleta, kinokontra nyo. Kaya nga walang pinatunguhan Nanggaling sa'yo yan. Dahil aaraw-arawin kitang tatawaging bakla. Bakla, 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 bakla. Pag sinabi mo yan, hindi mo pipigilan si Amy. Hindi mo pipigilan yung investigasyon na magbibigay ng ebidensya laban kay Tambaluslos. Kung gagawin nyo yung katulad nung pagdinig before, nagka-leche-leche, nagkaloko-loko, wala tayong pinatunguhang big fish. Puro kayo fall guy. Ang magnanakaw na sa Congress, napunta kayo sa Senado, mga kasamahan nyo nilalaglag. Anong nilalaglag? Mga nasa DPWH, mga
engineer, mga contractor. I have nothing against it. May kasalanan din sila. Pero nawala tayo sa issue eh. Ngayon, pag nagsalita si Marcoleta, pag nagsalita si Amy, at nagbibigay ng ebidensya, pagkokontrahin yung dalawa ni Tuta Soto, araw-arawin ko tawag sa'yo bakla, pati si Tito Soto, bakla, bakla, bakla. Eh wala kayong paninindigan. Ay antayin muna natin. Bago natin tawag-tawagin ng bakla ito. Kasi baka naman tuluyan. O di ibig sabihin, pag natuloy, hinayaan nila si Amy, in short, tambalos-los, nilaglag ka na. Patuloy mo na yung impeachment. Patuloy mo na yung impeachment kay Bongbong Marcos. Pero kay Sara, hindi ka na. Wala nang didikit kay Sara. Wala nang papanig pa nakalabanin si Sara. Unless na lang tanga ka talaga or komunista ka. Siyempre, yung mga komunista galit kay Sara eh. 'Di ba? Kasi ginigipit sila. Pero kung ikaw ay may political ambition pa, hindi ka papayag na madikit at kalabanin. Madikit sa Marcos at kalabanin ng si Sara. Sinagot din ni Lacson ang patutsada ni Senadora Marcos na magsabunutan na lamang sila ni Lacson. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Bakla! Bakit naman? Para kasi Claire Castro eh. Di ba? Pinatulan mo yung... Okay lang naman na patulan mo yung babae na ikaw ay kinukutya, minamata, pero doon ka lang sa facts. Ginaya mo si Claire Castro. Nag-attacking ka rin. Nag-attacking bakla ka. Baklaan ang nangyayari sa inyo. Diba? Amina mo ka na sa bunutan. Ano sinasabi mo? Hindi wig yung buhok mo. Alam nyo kung ba't niya sinasabing hindi wig yung buhok niya? Dahil sa sinabi ni Amy, sa tingin ko pinupunto niya rito para maipasok niya na walang peke sa kanya. Tunay yung ipin niya. In short, walang retoke siya. Sa madaling salita, para maasar niya si Amy na may mga retoke si Amy. Ano nangyari? Di baklaan? Baklaan yung nangyayari ninyo. Naman, Pinky. Bumatol ka naman sa ganyan. Kahit naman sa akin may gaganyan babae, hindi ko siya papatulan on that level. Buti sana kung halimbawa ikaw ay baguhang politiko, hindi mo alam. Kunwari, mapagbigyan ka pa, baguhang vlogger ka. Baguhang spokesperson ka, parang si Claire. Di ba? Pero veterano ka na. Hindi gawain ng veterano yan. Gawain ng bakla. Gawain ng bakla yan, Pinky. Ano ka ba naman? Pinapatunayan mong hindi ka bakla, pero nakipag-baklaan ka naman, nakipag-asaran ka. Hindi. Ako, hindi ko po natin pinagtatanggol si Amy. Alam naman nyo, binanat-banatan ko yan. Isa po ako sa bumabanat sa mga Iminatics before, tsaka sa mga kay Amy. Pero yung mga sinasabi ngayon ni Pinky Lacson, alam nyo sa totoo lang mas lalo ako nagdudang bakla ito. Totoo. Okay? Hindi ko masasabi for a fact kung bakla siya o hindi. Kasi hindi ko naman siya kakilala. At hindi naman issue kung bakla ka o hindi. Napaisip lang ako sa mga patotsyada niyang ganyan. Lalong tumaas yung Kaya tatanong ko to kay Sir Jack. Alam mo si Sir Jack, magaling kumilatis ng bakla yun. Pag kami nakikita kami, bakla yung bakla. Pag gumanon yun. Alam ko na. Alam ko na, bakla.
Meron nga akong isang kakilala, hindi ko na sasabihin ko sino. Sabi niya, confirm yan, bakla yan. Tagal ko nang kilala. Hindi ko alam, bakla, ulaan niyo sino. Wala namang issue, bakla. Oo. Anyway, kayo tanungin ko, ano sa tingin ninyo, bakla ba talaga to? Kasi si Miriam dating Senadora Miriam Defensor, di ba, pinagdudahan din ng pagkatao na ito. Ba't ba tayo napunta sa bakla? Ito kasi ilagay nyo dyan sa comment section, bakla ba ito o hindi? Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Nako! At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. Hindi! Teka muna. Diyan kayo mali. Ako hindi ako solve sa sincerity ni Amy. I think ginagamit niya pa rin ang Duterte. Actually, hindi lang naman si Amy ang gumagamit sa Duterte. Napakadami pong gumagamit sa Duterte. Even vloggers. Ang dami po. Kung saan popular. Tapos nung iniwan ng Duterte. Ito hindi po iniwan ng Banateros ang Duterte. Even nung si Sara ay kumampi kay Bongbong, kay PRRD pa rin kami. Alam nyo yan. Kaya nga marami sa inyo na bumalik kay Duterte at nalaman yung budol-budol si Bongbong Marcos. Iba sa inyo, minumura pa kami. Sige nga, taas ang kamay dito ng mga nagmumura sa akin. Di ba? Marami sa inyo nagmumura. Pero na-realize nyo, tama. Tama naman. Budol talaga si Bongbong. Basta kami, hindi namin ginagamit ng Duterte. Okay, marami nang gumagamit sa Duterte and I think si Amy is one of them. No? Pero, hindi po, I don't believe na ginagamit ni Amy, ginugulo ni Amy ang investigasyon. Kayo magulo. Sa totoo lang. Ikaw, at saka si Tito Soto, kayo ng gulo na investigasyon. Nung pumasok kayo, nagka-leche, tinan nyo, ang init na nung investigasyon ni Marcoleta. Ang lapit na natin. Tapos na. Alam nyo kung si Chis Escudero at si Marcoleta pa nakaupo, tapos na investigasyon. Posible may nakakulong na. Baka nga presidente nakakulong na Nung pumasok kayo so sino nang gulo? Kayong dalawa. Si Tito Soto ginawang itbulaga yung Senado. Ikaw ginawa mong clowns. Nagkabaklaan kayo. Tingnan nyo pinag-uusapan natin. Yung peluka mo. Yung ipin mong hindi pustiso. Di ba? Nang-aasaran na kayo. Hindi para kayo nasa clowns. Isang noontime show, isang comedy bar. Hindi. I don't think ginulo ni Amy yung frustrated lang siya. Just like me. Just like many of the Filipino people. How you handle the investigation. Bakit ginugulo niya? Tumugon ang senadora sa isang social media post at sinabing hindi naman daw niya tinawag na bakla si Lacson at wala raw masama sa bakla. Wala rin daw masamang magparitoke o magpa-enhance ng sarili. Sa pagdinig din sa Lunes, hihimayin ng Senate Blue Ribbon Committee ang detalye ng Cabral Files o yung sinasabing listahan ni former DPWH Undersecretary Cathy Cabral ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. We'd like to know more about the so-called Cabral Files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died. Ayan, iimbestigahan na yung Cabral Files, pero doon sa version ng DPWH, sabi niya, not necessarily yung files ni Leviste. Pero, pwede siyang mag-attend. Sabi mo yan, ha? Tatawagan ko si
Congressman, pag umaten siya at hindi nyo pinagsalita, ibig sabihin may tinago. Pinipigilan nyo siya magsalita. Tatawagan namin siya. Hindi po ako nananakot, hindi po to grave threat. Baka gayahin mo sa baklaan si Claire. Kasi, pag hindi mo pinanindigan niyang sinabi mo, bakla ka talaga. Napunta na naman tayo sa kabaklaan. Kasi hindi, alam mo, kasalanan mo rin to, Ping Lacson, hindi ka naman tinawag na bakla daw ni Aimee. Ipinasok-pasok mo yung bakla para lang maasar mo siya dyan sa retoke. Wala rin, ako sa akin, wala namang issue kung bakla ang lalaki. Although, hindi ko kinukonsinte, pero hindi ko kinokondem. Same thing naman din sa pagre-retoke. Hindi ko rin kinukonsinte, pero hindi ko kinokondem, no? So, maliwanag tayo dyan. Kaya lang ang issue dito, si Ping Lacson eh. Ang gulo na ng ano natin. Pwede namang pasimplihin. Ang sinasabing Cabral Files, unang isinapubliko ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Lacson, nag-reach out sa kanya si Leviste para humingi ng payo dahil iniinda raw nito masyado ang mga pambabatiko sa kanya matapos nito. Congressman Leviste, that's why, somehow, my heart goes out to him, ano? Lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Ay, nako, sinasabi, Leviste, iyakin ka. Totoo ba yan? Iyakin ka. Hindi. Hindi naman porket umiyak ay iyakin na. Ako rin naman umiiyak ako. No, so, joke lang yon. Pero, totoo ba yon? Kasi, wala talaga tiwala ang taong bayan sa mga sinasabi nito si Ping. Parang alam niyo yung salita ni Ping. It's like yung salita ni Bongbong. Hindi mangyayari or hindi nangyari. Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit si Congressman Leviste ang nilapitan ni Cabral? Ang dami namang congressman. 'Di ba? Mga veterano. Ito if I'm not mistaken parang bago bilang congressman. Ako sa tingin ko lang malinis kasi. Walang kinurakot. Batang politiko, so malinis pa. Galing sa mayaman na pamilya, hindi kailangan mangurakot, totoong mayaman, hindi pilit na yaman. So, kaya siya nilapitan dahil alam niya hindi involved sa kung ano mang flood control scandal. Hindi katulad ni Sandro Marcos. Kabata-bata na, adik pa, magnanakaw pa. Sabi ni Aimee Marcos yan, ha? Si Aimee mismo nagsabi, adik yan si Sandro. At sabi din, pork barrel king yan. Di magnanakaw. Alangan namang ang lapitan ni Cabral, yung sangkot din sa ghost projects. Of course, hindi. Hindi niya gagawin yun. Kaya pinili niya siguro, hindi ko alam kung close sila ni Cabral, pero pinili niya yung walang lamat. Maaring hindi magaling na congressman. Maaring baguhang congressman. Pero ang importante, hindi magnanakaw. Ang hirap po humanap ng politikong ganyan. Siguro sa 10, baka isa lang ang hindi magnanakaw. Baka siguro sa 10 na magkakaroon ng projects, isa lang ang hindi mangungumisyon. Mahirap yun. Diba? Isa to si Leviste. Tingnan natin.
Ang payo ni Lacson sa kongresistang anak ni Senador Loren Legarda, Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Nakaw, pamira. May punto. Ako, naniniwala sa isang banda. Medyo ganyan sila ni Kiko Barsagay. Dahil, since nga bata, puro prinsipyo, pero yung diskarte wala. Kaya bara-bara. Kaya yun yung paya ni Lacson. Pero, ako, disagree naman ako sa sinabi ni Lacson na huwag magpa-interview araw-araw. Kasi nakakasawa. Siguro, huwag mong gagawin yung Lacson or Lebiste kung ang punto mo ay sumikat lang. Kasi pagsasawaan ka ng tao eh. Tama? Kahit sa mga artista ginagawa yan, pagsasawaan ka. So, huwag madalas ang gawa ng pelikula. Pero, hindi naman siguro, malamang-lamang, habol ni Lebiste kung magsawa ang tao o hindi. Ako'y naniniwala, dapat araw-araw siya. Bakit? Kasi hindi na nga natin kakampi, hindi namin kakampi ang mainstream media. At nililigaw yung totoong masterminds. Yung mga talagang arkitekto ng nakawan sa ghost projects at sa flood control projects. Ililigaw nila. Maglalabas sila ng mga bali-balita. Kailangan talaga araw-araw. Kasi hindi naman pasikatan ng laban dito. Ang laban natin dito, matunton yung magnanakaw. Hindi para sumikat. Kukunti na nga lang kaming nakikipaglaban. Yan ang sabi ni Lebiste sa amin. Kailangan namin ng tulong nyo. Kasi nag-iisa lang ako. Baka hindi pa siya ini-interview ng mainstream. Kaya sabi namin sa kanya, yes, tutulong kami. Kahit naman hindi kami ang nag-i-interview sa'yo, pinipick up namin yung interview sa'yo. Para mas kumalat. Kalat nyo pa rin. Para hindi makalimot ang tao. Teka muna, ang main problem natin yung nakawan sa flood control. Hindi yung confidential funds ni BP Sara. So siguro yung style lang, medyo may kailangan diskarte. Pero alam mo this is not to compare Kiko Barsaga and Lebiste. Mas may diskarte si Lebiste. Mas may diskarte yung calculated yung kanyang galaw. Sa tingin ko lang. Pero both are effective. For me, both are doing their sacrifices. Yan ang importante. Both are willing to sacrifice what they have para matuntun itong mga magnanakaw. So, okay lang yan. Tuloy nyo yung interview araw-araw. Oo. Huwag ka maniwala dito. Gusto kasi lang neto sikat eh. Hindi naman matuntun ng mastermind. Di umano. hinihinga namin ng reaksyon dito si Representative Leviste. Iimbestigahan ng komite sa Lunes ang impormasyong sadya umanong iniligaw ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang Malacanang sa issue ng flood control projects sa pamamagitan ng pagsusumite ng maling grid coordinates ng mga proyekto. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bunoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department. Pwede nga. Baka naman tinamaan lang kayo yung doon sa report na sinabmit ni Bunoan. Hinihinga namin ng tugon dito si Bunoan. Sa Lunes din inaasahang maglalabas ng warrant ang Senado kung hindi pa rin sisipot sa sabina nila si Bunoan at dating Congressman Zaldico. Alam nyo, sinabi ko na yan eh. Doon sa matagal na nakasubaybay sa vlog ko.
last year pa, sabi niya hanggang December lang siya ron. Di ba? Parang magpapagamot lang ata. Hindi ko alam yung exact, no? Pero something. Nasa ibang bansa siya. Anong sabi ko? Hindi uwi ng December yan. Hindi uwi yan. Hindi na magpapakita yan. Tapos na yan. Ngayon, ang tanong dito, hindi natin alam kung ito ay sadyang pinaalis tapos gagawing fall guy. Remember, they attempted that to Saldico. Kaya nga nagsalita si Saldico di ba? Sabi niya, sinabihan daw siya, dyan ka na lang, huwag kang babalik sa Pilipinas. Tapos naramdaman ni Saldico, siya na ang ginagawang fall guy. Ngayon, hindi malabo, hindi malayo gawin din nila kay Bunoan yung ginagawa nila kay Saldico. Pwede yun. Posibleng-posible, ganyan din ang diskarte nila. Kaya nga naman, hanggat hindi mapapauwi ito si Saldico at saka si Bunoan, ang paniwala ko dyan, talagang sinadya ng gobyerno, dyan lang kayo para hindi kayo makapagsalita. Dahil these two are key people. Imposibleng hindi nila alam kung sino mastermind. So para maiwasang maimbestigahan, dyan na lang muna kayo. Gawin namin kayong fall guy. No harm, no foul. Hindi naman kayo tutuluyan ng gobyerno. Kaya sa ngayon, abang-abang lang. Pero magkaroon tayo. Gusto ko makakuha ng survey. Survey. Survey lang Hindi ko pinagbibintangan si Lacson. Ilagay nyo lang sa survey. Ilagay nyo 1 kung sa tingin nyo bakla nga si Lacson. Curious lang ako kasi pinatulan niya si Amy. Number 2, hindi bakla si Lacson. So 1, bakla. 2, hindi bakla. Sige, pakilagay nyo sa comment section. Okay? Sige po.